Good morning and good day sa lahat ng ating mga ka-devotional. January 3 na po ngayon. It's Monday, pangatlong araw ng bagong taon. Kumusta po ang inyo pong pagsalubong sa bagong taon? Kami po rito sa Hong Kong ay isang napakasayang pagsalubong. Sama-sama kami nung 31 ng gabi sa isang gawain sa church. Ang January 1 naman ay 3 services kami. At kahapon, Sunday, January 2, ay bumalik na ang 6 na services, yung regular services. Ngayon po ay Monday at pangatlong araw nga ng panibagong taon. At tayo po ay nag-i-expect ng mayamang biyaya ng Diyos sa taong kasalukuyan. Maasa po ako na kung gaano po tayo ka-excited sa taong ito ay nawa ganun din po ang inyong mga minimithi sa buhay. At umaasa na ating matanggap ang lahat ng inihanda ng Diyos sa atin. Magandang umaga at magandang araw. At bago ko po i-present ang title ng ating topic ngayon, samahan niyo po ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, maraming salamat muli sa panibagong taon na kami ay magpapatuloy sa aming pagsamba, paglilingkod sa iyo, pagpupuri sa iyo, dahil ang iyong pangalan ay karapat-dapat na handugan ng papuri at pasasalamat at pagdakila. Maraming salamat sa pag-sustain mo sa amin sa nakaraang 2021 at kami po ay umaasa na higit pang biyaya ang mararanasan namin sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay ngayong bagong taon, itong buong taon ng 2022. Maraming salamat sa mga sumusubaybay sa aming daily devotional. Maraming salamat sa mga kaluluwang uhaw at gutom sa mga espiritual na bagay. Maasa kami na ang year na ito, ang taong ito, ay taon ng anointing, taon ng breakthrough, taon ng victory, taon ng pagtatagumpay sa aming mga buhay, sa lahat ng aspeto nito. At nadaloy nawa ang mga biyayang ito hindi lamang po sa amin, nadaloy din sa lahat ng konektado sa amin, ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang ating buhay na Diyos. So, mga minamahal, nais kong maging kabahagi kayo sa paglawak nitong ating gawain at pwede po kayong maging pagpapala din sa iba. Please share this broadcast to your Facebook friends and be a multiplier. Sundan niyo po ang ating mga devotional sa YouTube. Ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. And don't forget to click the notification bell and also subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Please follow and like our Facebook page, Jesus the Living Gospel. Sige po, pindutin na po natin yung share button ng ating Facebook at pakinabangan ng ibang tao ang lahat ng ating
pag-uusapan araw-araw. Purihin ang Panginoon. So, ang title po ng ating topic ngayon, ang pagpapatuloy natin. Actually, pangalawang lesson natin ito sa panibagong pag-aaral ng Book of Job. Tapos na po tayo sa Book of Esther. At kung nasundan po ninyo noong Sabado, last Saturday, January 1, ay nag-start na tayo sa Book of Job. Kaya itong lesson natin ngayon ay pangalawang lesson sa Book of Job. Kung hindi nyo pa napanood yung unang bahagi nito, yung unang lesson sa Book of Job, para wala kayong ma-miss sa pag-aaral natin, ay balikan nyo po yung ating Facebook page, Jesus the Living Gospel. Naroon po ang last episode ng ating daily devotional. Ang topic natin ngayon ay fear for nothing. Fear for nothing, base po sa Job chapter 1 verses 1 to 22. So yan po ang ating pag-uusapan, fear for nothing. Wala kang dapat katakutan, wala kang pangamba, walang pag-aalala, kapag ang isang tao ay nakaugnay sa Diyos, kapag ang isang tao ay buong-buo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. So, yan po ang ating pag-aaralan, fear for nothing, base po sa Job 1, verses 1 to 22. So, mahabang pagbabasa po nito. So, please join me in reading our today's scripture. So yan po ang Job chapter 1 verse 1. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters. And he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. His sons used to hold feasts in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would have arrangement for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, "Perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts." This was Job's regular custom. One day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Does Job fear God for nothing? Satan replied. In verse 10, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well then, everything he has is in your power. But on the man himself do not lay a finger." Then Satan went out from the presence of the Lord.
One day, when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabaeans attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "The fire of God fell from the heavens and burnt up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "The Chaldeans formed three raiding parties and swept down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, yet another messenger came and said, "Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the four corners of the house. It collapsed on them, and they are dead, and I am the only one who has escaped to tell you." At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Blessed be the reading of the Word. So, sa lahat po ng ating mga late tuners, ang ating topic po ngayon ay pinamagatang Fear for Nothing. Fear for Nothing. Ito ang ating second lesson sa Book of Job. At ang binasa ko po ay ang buong chapter ng Job chapter 1 from verse 1 to verse 22. Pero nais ko lang bigyan diin sa 22 verses na binasa natin na tumutukoy sa ating topic na Fear for Nothing. Nais kong basahin ang pinaka main verse natin, no? At ito ay hango. Kasi po nung nakaraan ay verse 1 po ang binigyan ko ng pansin. Ngayon po ay itong verse 9 ang nais kong bigyan pansin. No? At ano po ang sabi sa verse 9? Ito po. Let's read verse 9 in Job chapter 1. Ang sabi po sa verse 9, "Does Job fear God for nothing?" Does Job fear God for nothing? Ito bang si Job ay talagang ang kanyang fear ba sa Diyos ay dahil wala siyang pakinabang, dahil wala siyang benepisyo, o kaya lamang siya may fear, may takot, yung takot po dito ay hindi yung takot na nanginginig sa takot. Ito po yung respeto. Ito yung reverence. So parang sinasabing, si Job ba ay nagpapakita ng reverence sa Diyos for nothing, na wala siyang tinatanggap na kapalit nito? Alam niyo ho, ang accusation ni Satan ay si Job ay kaya lang naman sumusunod, naglilingkod sa Diyos dahil meron siyang napapakinabangan dito. So, yan po ang ating pag-uusapan na verse, no? Does Job fear God for nothing? Satan replied. So, in the next 20 minutes, yan po ang ating pag-uusapan.
na ito kasi yung tugon ni Satan nung ipinagmalaki ng Diyos si Job dahil sa kanyang katangian na righteous and upright. Pero ang akusasyon naman ni Satan laban kay Job sa harapan mismo ng Panginoon ay kaya ba nagpapakita ba ng reverence, ng paggalang, ng pagsunod, ng paglilingkod si Job nang walang kapalit. So, yan po ang ating tema sa pag-uusapan natin ngayon. I can remember a time in college when everything was going really well. Ako po'y nag-aaral sa kolehiyo at naging maayos naman, no? Everything was going really well. I had lots of friends. Siyempre, galing po akong probinsya at wala akong kakilala sa eskwelahan. Pero nagkaroon ako ng maraming kaibigan and I was having fun. I was involved in a great church noong 1984 and my relationship with God was thriving and I even enjoyed doing a part-time job and everything was going great and I was extremely happy. So para bang okay lahat. Okay ang pag-aaral, marami akong kaibigan, nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Then, 1984, nakakilala ako sa Panginoon na naging miyembro ako ng isang magandang gawain. Ang aking relasyon sa Diyos ay nagka-thrive. Ibig sabihin ay lumalago at ine-enjoy ko lahat. No? Everything was going great at I was extremely happy. When everything is going well, it is relatively easy to honor and praise God and follow Him wholeheartedly. To fear God in the biblical sense of being devoted to Him. Yan po ang pinaka-biblical meaning nitong fear God. Hindi po ito yung literal na fear na nanginginig ka, natatakot ka sa Diyos. Kaya ang ibig sabihin nitong fearing God in the biblical sense is being devoted to Him. So, lahat ay smooth, everything is going well. Pag ganyan po ang sitwasyon, it is relatively napakadaling i-honor ang Diyos, purihin ang Diyos, at sumunod sa Kanya ng buong puso at maging devoted sa Kanya. Pero sa binasa natin sa Job chapter 1, Satan claimed it was easy for Job to fear God because his life was going so well. Yan po ang claim, yan ang accusation ni Satan laban kay Job. Na kaya si Job ay merong devotion sa Diyos, meron siyang commitment sa Diyos, meron siyang reverence sa Diyos, dahil lahat ng meron siya sa buhay, lahat ng buong buhay niya ay was going so well. Meron siyang 10 anak. Di ba? Nabasa natin, 7 sons and 3 daughters. Ano pang blessing niya? Alam niyo, may 10 anak, blessing na yan. Malaking blessing yan. Meron siyang thousands of animals. Dinefine kanina kung ilan ang kanyang sheep, oxen, camels, and napakarami.
At dun sa binasa natin, and many servants. Kasi ang sukatan ng yaman nung araw ay hindi lamang yung dami ng pag-aari, kundi yung gaano ba karami ang naglilingkod sa iyo. Gaano karami ang iyong mga servants. So, okay ang kanyang pamilya, okay ang kanyang kabuhayan. Job was a great man whose kids threw great parties. Yan lang naman ang hilig ng kanyang mga anak, ng kanyang 10 anak. Dahil dakilang ama si Job ng kanyang 10 anak. At ang kanyang 10 anak naman ay mahilig sa mga kasiyahan. Pero sila lang din. Kung sino sa anak ang may selebrasyon, tatawagin niya yung siyam niyang mga kapatid. At sila ang nagkakasiyahan. So, maayos ang lahat. Kumbaga, kabuhayan, pamilya, sarili, wala ka nang hihilingin pa. Ika nga, pinagpapala siya ng Diyos. At makita mo ang kanyang pagiging makadiyos, that he would even offer sacrifices just in case someone in his household sinned against God. Ganun po ang kanyang pag-observe ng kabanalan at respeto sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, na siya ay nag-aalay ng mga sakripisyo in case na isa sa miyembro ng kanyang pamilya ay nagkasala sa Diyos. So, isang sakripisyo sa bawat isang anak, no? Kumbaga, ang ino-offer niya sa Diyos. At hinihingi niya, siya ay namamagitan, siya ay nagmi-mediate sa kanyang mga anak, siya ang lumalapit sa Diyos para sa kanyang mga anak, siya ang nagsasakripisyo para sa kanyang mga anak. So, of course, Job feared God. Satan said. Kaya naman, si Job ay may takot sa iyo or may devotion sa iyo dahil nagpapala mo siya. His life was great. Diba? Wag nawang the same accusation ang dadalhin ni Satan laban sa atin, na kaya lang tayo committed, na kaya lang tayo pinaglilingkuran natin ng Diyos dahil pinagpapala niyang gawa ng ating mga kamay. Pero alam niyo naman na kapag maayos ang ating relasyon sa Diyos, maayos ang ating paglilingkod, talagang kaalinsabay niyan ay pagpapalain naman talaga ang gawa ng ating mga kamay. Katulad nga ni Job, no? His life was great. And as the story of Job continued, however, all those blessings were taken from him. So, yung istorya ng pagtatagumpay sa unang bahagi ng Job chapter 1 ay nagkakaroon ng pagbabago nung nung kinol ng Diyos ang hamon, yung challenge ni Satan, na subukin mong alisin ang biyayang tinatanggap ni Job. Sabi ni Satan, sigurado akong he will curse you to your face. Sigurado akong susumpain ka ni Job. Yan po, all those blessings were taken from him. Ano po yung mga blessings? Ano po yung mga pag-aari ni Job na isa-isang tinangay sa kanya? His family, di ba? Yung kanyang 7 sons and 3 daughters. His possessions, ang lahat ng kanyang pag-aari. And even his health were taken away. Kung inyo pong ating babaybayin sa susunod na pag-aaral, na maging ang kanyang kalusugan. Kasi talagang nilimitahan naman ng Diyos si Satan sa pwede niyang gawin kay Job, na
wag lang papatayin si Job. Wag lang pakikialaman ang kanyang buhay. Subukin mong kunin lahat. Ang pamilya niya, ang kanyang possessions, and even his health were taken away. Pero alam niyo ho, ang ending na sinasabi ko laging sana all, yet Job still feared God. Yan po ang very powerful na laman, na nilalaman ng chapter 1, na sa kabila ng pagkakawala ng kanyang mga minamahal na mga anak, 10 po yun, sa pagkawala ng lahat ng kayamanan, ng ari-arian na ibinigay ng Diyos sa kanya, maging ang kanyang kalusugan ay tinangay lahat sa kanya. Pero sa huli, yet Job still feared God. Pero si Job ay nanatiling may reverence, may devotion, may fear sa ating Diyos. Our devotion to God should not be dependent on how well life is going for us. Amen? Napakaganda pong encouragement, napakagandang panggising itong linyang ito ng ating devotion sa Diyos ay hindi dapat depende o nakadepende sa kung anong ginanda ng buhay meron tayo. Hindi yung, kaya devoted ako sa Diyos kasi magandang buhay ko. Kaya ako'y nagpapatuloy sa Diyos dahil binibless niya ako. Dapat ang devotion natin sa Diyos should not be dependent on how well life is going for us. If we fear God only because life is good, then we really don't fear God at all. Yan po. Isa na namang statement na makapangyarihan. Na kung kaya tayo may reverence, merong devotion, meron tayong pagsunod sa Diyos dahil ang buhay natin ay maganda, then we really don't fear God at all. As you think about your devotion to God, make sure you fear God because of who He is and not because He can give you great blessings. Amen? Na dapat ang basihan ng ating devotion sa Diyos, yung ating reverence sa Diyos, ay dahil Siya ay Diyos, hindi dahil sa mga ibinibigay niyang mga maraming pagpapala sa atin. Kasi kung base sa pagpapala ang ating devotion sa Diyos, paano kung nawala na yung pagpapala? Paano kung walang pagpapalang dumarating sa buhay natin? Meron pa rin ba tayong fear, devotion, commitment, service sa Diyos? O ang ating ginagawa, ang lahat ng ating ginagawa ay ginagawa natin dahil sa natatanggap natin? Magiging conditional po yung ating devotion sa Diyos. Ibig sabihin, basta unahin lang natin yung ating devotion, fear sa ating Diyos, susunod naman talaga yung pagpapala. Pag nagiging obedient tayo sa Diyos, talaga namang hahabulin tayo ng pagpapala. Hahanapin tayo ng pagpapala. Hindi mo hahanapin yung blessing. Unahin mo lang si Lord. Diba? Ibigay mo lang yung nararapat na devotion, nararapat na reverence sa kanyang pangalan. Susunod lang naman yung mga blessings na yan. Hindi yung ang setup ng isip natin ay para ma-bless ako,
ay magkaroon ako ng devotion sa Diyos. Huwag mo nang isipin yung blessing. Kumbaga, you are not doing what you are doing because of the blessing that you can get from the Lord. Para bang you just seek the giver and He will give you the gift. Parang ganon. You just seek the blessor and He will give you the blessing. Diba? You just seek His face and He will show you His hands as well, together with the blessings na gusto niyang ibigay sa iyo. Talagang pag inuna mo ang Diyos, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Matthew 6:33. Promise po yan, na inuna mo ang Diyos at ang Kanyang katuwiran, ang lahat ng bagay na ito ay idadagdag niya sa iyo. So kumbaga, don't seek for the blessing. No? Seek the blessor. Kumbaga, ang hanapin mo ay yung nagbibigay ng blessing. Pag inuna mo ang Diyos, magiging smooth lahat, magiging blessed lahat ng ang mahawakan ng iyong kamay. Diba? So make sure you fear God because of who He is, and not because He can give you great blessings. Amen? Glory to God in the highest heavens. Samahan niyo po ngayon ako, mga minamahal, sa ating declaration. Sabihin po natin, Awesome God, help us to adore and worship you because of who you are, God above all things. Amen. One more time, say, Awesome God, help us to adore and worship you because of who you are, God above all things. Hallelujah. Amen. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Let us pray. Our God in heaven, maraming salamat sa mga aral na tinanggap namin ngayon, na muli mong pinaalala sa amin na unahin ka lang higit sa lahat ng bagay. Susunod na lang ang mga bagay na ito. Susunod na lang ang mga biyaya. Hindi ito ang mga focus namin. Ang focus namin ay ikaw at ikaw lang. Ang devotion namin ay sa iyo at sa iyo lang. Ang reverence ay sa iyo at sa iyo lang ibinibigay. At pag ginawa namin ito, susunod na lang ang pagpapala sa gawa ng aming mga kamay. Susunod na lang ang probisyon sa mga pangangailangan namin. Maraming salamat sa aral na ito, na hindi kami nagiging dependent, na hindi ang blessing ang nagiging basehan ng aming paghahanap sa iyo. Kundi unahin ka lang at ang iyong katuwiran, ang lahat ng bagay ay idadagdag mo sa amin. Pagpalain niyo po ang pangalawang yugto nitong pag-aaral namin sa Book of Job. Thank you, God. I-bless niyo po ang bawat isa sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. So, mga minamahal, January 3 na po. Nakakapangatlong araw na tayo. Bilis po ng ang panahon, ano? Nasa 2022 na tayo at pangatlong araw nga ngayon. Bukas po, araw ng Martes, ay magbabalik po ang inyong lingkod sa ating pag-aaral ng Book of Job. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog, at pagpalain po ang lahat ng gawa ng inyong mga kamay,
at lahat ng inyong inaasam-asam sa taong ito ay sa inyo. Unahin lang ninyo ang ating Diyos. God bless us all and Shalom.